Hindi ako naniniwala sa multo noon. Lumaki ako sa syudad. Para sa akin, ang mga kwento tungkol sa aswang, multo, at mga hindi maipaliwanag ay katang-isip lamang. Pero nagbago ang lahat nung umuwi ako sa probinsya. At may isang gabi na hindi ko na makakalimutan. Taong 2018, umuwi ako sa baryo namin sa probinsya ng Capiz. Doon ako pinanganak, pero matagal na kaming lumipat sa Manila. Ang dahilan ng pag-uwi ko ay lamay ng lula ko. Pagdating ko pa lang, may kakaiba na agad. Tahimik. Hindi yung normal na tahimik, kundi yung parang may nakatingin sa'yo. Ang bahay namin ay luma na. Kahoy ang sahig. At bawat hakbang mo ay may tunog na langit-ngit. Sa gabi, iisa lang ang ilaw. Isang bombilya na parang anytime papatayin ng hangin. Habang nakaupo ako sa sala, may lumapit sa akin ang matandang kapitbahay. "Mag-ingat ha sa gabi," bulong niya. "Hindi lahat ng nakikita mo dito ay tao." Kinabahan ako, pero pinilit kong huwag pansinin. Bandang alas 12 ng gabi, hindi ako makatulog. Mainit, pero parang may malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Biglang, may kumatok sa bintana. Dahan-dahan kong lumapit. Pagtingin ko, may isang babae sa labas. Mahaba ang buhok, nakaputi. Hindi gumagalaw. Nakatayo lang siya, nakatitig sa akin. Akala ko tao lang. Pero bigla siyang ngumiti. Hindi normal. Sobrang lapad. Parang hindi na kaya ng mukha niya. At doon ko napansin, hindi siya kumikislap. Hindi gumagalaw ang dibdib. Parang hindi siya humihinga. Sa sobrang takot, tumakbo ako papunta sa kwarto ng pinsan ko. "May tao sa labas," sigaw ko. Lumabas kami. Pero pagtingin namin, wala na. Walang bakas. Akala ko tapos na. Pero mas lumala pa kinabukasan. Bandang 2 AM, nagising ako. Hindi dahil sa tunog, kundi dahil may nakatayo sa paanan ng kama ko. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Dahan-dahan kong tiningnan. Siya ulit, yung babae. Mas malapit na siya ngayon. At mas malinaw ko na siyang nakikita ko. Ang mga mata niya, puro itim. Walang puti. Walang buhay. Bigla siya nagsalita. "Umalis ka na." Pagkatapos niya magsalita, bigla siyang nawala. Parang usok. Kinabukasan, sinabi ko sa mga matatanda ang nakita ko. Tahimik sila. Walang nagsalita. Hanggang sa ang isang matanda ay nagsabi, "Matagal na siyang nagpapakita dito. Hindi siya tao. Batay siya ng lugar na yan." Kinala nila ako sa likod ng bahay. Doon, may lumang puno. At sa ilalim nito, may lumang libingan. Ayon sa kanila, may babaeng namatay doon noon. Hindi matahimik at nagpapakita sa mga bagong dating. Hindi na ako natulog. Nag-impake ako agad. Pag-alis ko ng bahay,
Napatingin ako sa bintana. At doon ko siya nakita ulit. Nakatayo. Nakangiti. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit ako ang pinili niya. Pero simula noon, hindi na ako bumalik sa probinsyang iyon. At ikaw, kung may kumatok sa bintana mo sa ating gabi, kisilip ka ba?